ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga. Pwede na kayang akayin ng isang bulak, ng isa pang bulak? Diba? Kapwa sila mahuhulog sa kanan? Hindi higit sa kanyang guro ang alagad. Magiging katulad ng kanyang guro ang ganap na alagad. Bakit mo tinitignan ang buwing sa mata ng iyong kapatid? At di mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, paintulutan mong alisin ko ang buwing sa mata mo? Gayong hindi mo nga makita ang mga troso sa mata mo. Papagkunwari, alisin mo ba ang troso sa mata mo at saka makakakitang mabuti para alisin ang buwang sa mata ng kapatid mo. Hindi makapamunga ang masama ang mabuting puno. At ang masamang puno naman hindi makapamunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makakapitas ng igos mula sa tinikan, ninakakaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang tao mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan ng kanyang puso. At ang masamang namay, naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita na ang Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ayan. So, bago tayo magsimula, magdasal tayo ulit sa mga nalakaman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli pag-isuri, nandito muli kami namin na ikaw ay makapiling namin. Yung makapiling ko namin na ikaw ang siya namin nalilig. Ikaw ang aming makakasama. Nawa kayo malapang sa Kristo. Tinatas ko po ang aming mga anak na tumugod sa ipanawagan. At sa mga pinili ang ibang mga anak na ito, ikaw ang siyang makapangyarihan at makakatubol sa mga pangyayanan. Lord, nandito rin po ako upang papakumbaba na binibigay ko ang aking sarili sa iyo. Nawa anuman ang mamumutawi sa aking bibig, bigyan mo po ako ng kakailangan, karunungan, para lahat ng aking sasabihin ay manggagaling lamang sa iyo. Hugasan mo rin ang aking pagkakasala, dahil ako rin ay makasalanan. Nawa makita ang buhay mo sa pamamagitan ko, Panginoon. Mahal na ng Birhen, samahan mo rin po kami at nawa sa gabi ito, ang tanging paggamit ko namin sa pamamagitan mo ay parati po kami ilapit at ipanalangin sa anak mo si Jesus na aming Panginoon Kristo. O Aba, Pinampalya, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami ng kasalanan, ngayon at kung kami Panginoon, tinatapos ko namin ang iyong mga anak na nandito ngayon. Dawa, bigyan mo kami ng sapat na pag-unawa. Bigyan mo kami ng sapat na pag-unawa. At ang lahat ng mapapakinggan ko namin ay may sa isip namin, may baba sa aming mga puso, at higit sa lahat, ito ay may sa buhay ko namin. At nawa, sa pagtitik ko namin sa gabi ito, ikaw ay maging sentro at sasamahan mo kami hanggang sa ito ay matapos. Ngunit Panginoon, ngayon pa lang, kami na po ay nagpapasalamat. Wala sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. para sa mga
Lumalapit sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Lumalapit sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mag-share po tayo sa dali. Parang ayaw ko mag-share sa dali. Parang hindi ka na. Okay. So, brothers and sisters, kanina, nandito lang ako mga before 5. Bago alas 5 nandito lang ako kasi ayaw ko yung nanguhuli. Gusto ko ako yung naghihintay. Amen. At nabalitaan ko nga na kayo ang posisyon, no? Para sa Jubilee Cross. No? Jubilee Cross. So, ang ibig sabihin na nalalapit na naman ang kapanahunan ng Kwaresma. Sa Miyerkules, as Wednesday na, no? Miyerkules ang abo, no? At ang ibig sabihin nun ay paghahanda para sa ating mahal na araw. Kaya ang mahal na araw, parang ano, ang babait ng mga tao. Amen. Ang babait ng mga tao, talaga naman, nakikita mo, talaga naman, bagong buhay. At yung pagpuposisyon naman natin kanina, alam niyo, meron po akong kaibigan na nagpuposisyon sa Quiapo din, no? January. So nakahawak sa lubid, tapos ano, nakahawak sa lubid. Tapos ay biglang nagkat ng motor. Ha? Nagkat ng motor, ano? Tapos yung nakahawak sa lubid, pinagpumura yung motor. Pinagpumura yung motor, sabi ko, dati niya sinabi. Talaga naman galit na galit. Sabi ng naka-driver ng motor, hawak-hawak ka pala ka ng lubid sa Quiapo! Sa pula sa iyo, hindi ko nakikita ang pag-uugali mo na banal! Hawak-hawak ka pa sa Quiapo. Hawak-hawak ka ng lubid. Kaya nga yung pala nagutan natin dahil sa nagpo-posisyon ka. Nagpo-posisyon tayo. Nakikita ba ang buhay natin? Yung buhay ng Kristiyano na may kabanalan. Hello? Dapat naman, buhay na ba'y buhay? Habang nagpo-posisyon, nalaman mo na. Anong ginawa mo ng posisyon mo? Nagdaldalan. Kaya nga, brother, nawa makita sa atin yung pagbabago, pagdaya, gumagando sa mga pagtitipon na ganito. Amen. Kaya ngayong ating tatalakayin ay putting our big confidence in God, yung kumpiyansa natin sa Panginoon na ano man yung mangyari, nasa ating ang Diyos. Kaya kapag nagpuposisyon ng brasa sa nawa, makita sa inyo si Kristo. Nagpuposisyon ng Jubilee, may pag-asa. Kasi pag sinasabi natin kapasa yun, sinasabi yung Jubilee, ano yung of hope ngayon. Pag sinasabi, parang umaasa sa ayuda. Pag may ayuda na ako, pag sinabi alas 4 ng hapon ako, nandiyan, umaga pa lang, nakatila na. Pero pagka sa Panginoon, sa alas 4, ang prayer meeting, alas 7 ang prayer meeting, alas 8, alas 9, darating. Amen. Kaya nga yung taon ng pag-asa, tayo ay umaasa sa Diyos anuman ang mangyari. Amen. Kaya bigyan natin yung buhay. Bigyan buhay ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya nga, kung titignan natin, brothers and sisters, kung titignan natin, ano yung problema mo? Hello? Ayan, ano yung problema mo? What's your problem? O mga kabataan, may problema din tayo. Minsan ang problema natin yung nanay at tatay natin. Yung problema natin yung kaibigan natin. Now, what's your problem? Hello? Ano ang problema mo? Kasi ano ka, magsasaya ka sa tao ay pera. Tingnan mo ba ano? Kasi pag walang pera, dapat sakit-sakit ang ulo. Ako, dami-dami ka na, dami-dami isip.
Parang yung sinasabi, ang gamot na ano, yung mga problema, pera. Ano problema mo? Amen. Dito, toxic na ako, Lord. Wow, ano yung toxic? Lord, ang dali-dali ko pa sa akin. Ba't nangyayari sa akin to? Namatay ka asawa. Ngayon, blank na yung isipin, yung iniisip. Lungkot na ako. Ang dami-dami toxic, ano? Ang dami-dami ko mga yung toxic na yan. Ano sinasabi ng ating kan? Kung ang dami-dami ng pasal sa buhay, hindi ka anak. Ikaw lang naman ang humihindi. Ikaw lang naman ang tumatanggi eh. Ikaw lang naman ang makayaw. Ang tagal-tagal na kitang tinawag. Nagimbigi ka pa rin. Tapos kung ang dami-dami ko lang pasal sa buhay mo, Lord, tulungan ko naman ako. Lord, may sakit ako at pinagdalawa ko sa buhay mo. Kaya nga, ano ang problema? Sasabihin mo, isuko mo sa Lord, toxic na ako. At sinasabi ng ating tayo, anak, halika, ang dami ko ng panawagan sa iyo, pero ikaw ang siyang umaayaw at lumalayo. Amen! Kaya brothers and sisters, ito yung mga kwento ng mga ikwento. Ano yung kwento ng mga ikwento, di ba? Ang dami natin alalahanin sa buhay. Kaya nga, sa lahat-lahat ng mga encounter natin kay Jesus, ito ay karanasan para sa ating pagbabago ng ating pananaw sa buhay. Kasi pag naramdaman mo yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, ito yung karanasan natin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Kaya nga, brothers and sisters, kung alam natin, yung ano yung kay David sa Sigulia, ano, mga kabataan, alam natin, hindi ko na i-spam ito, kunti-unti ko na lang. No? Yung kwento ni David sa Sigulia, diba si David ay napaalit lang na ano, napaalit lang na takot ako si Sigulia naman, higante, ang tapang-tapang, walang gustong lumaban sa kanya. No? Pero ang sinasabi ni David, ako ay magwawagi sa tulong at habag at awa ng Diyos. Amen? Kaya nga, salamat ni David kay Diyos, paano niya ito nakayo? No? May tatatakain natin. Saan nagpumulang katatagan ng loob ni David para talun si Goliath? Mayroon ka bang katatagan ng loob? Tulad na sa David, paano ito ipapakita o ipapamalas sa pagbigyan buhay ang iyong paglilipod? Yan, mamaya. Ngayon ito, yan makikita natin. Alam niyo ba, yung worst toxic situation, yung nakakalas, yung feeling mo ay parang hindi mo na malalagpasan. Hindi mo malalagpasan yung kasapasan mo sa buhay. Lord, may sakit problema, tapos may pangalawa, may pangalawa, hindi pa natatapos yung isabero ng mga pangalawa, sabay-sabay, hindi ko na kaya. Di ba nangyayari sa akin yan? Hello? Nangyayari sa akin yan. Bakit sabay-sabay pa nga eh? Ay, yung asawa mo, sa susunod na yung anak mo. Tapos naman, nasunod yung bahay mo. Tapos ninanawad ka pa. Ang dami-dami ka na. Parang hirap-hirap na, no? Kaya na paano natin malalagpasan ang mga ito, no? Kasi yung mga toxic na yung nakakanason, nakaranasan natin, ito ay nagpapabago ng ating pakiramdam. No? Ang dami, di ba? Pag ano, ito, titignan natin kung ano yung mga ano ba yung toxic sa buhay mo? Yung disappointment, yung matinding si tayo. Ano ba? Yung alalahanin mo, yan. Alalahanin sa buhay. Isa-isa natin. Yung bagabag mo, ano ba yung isang ka ba na bagabag? No? Ano ba? Yung ingit at inis. Ano ba yung galit? No? Ay, yung galit. Ano? Ano ba yung pagkahinlangan? Yung takot. Yan. Isa-isa natin yan. No? Para naintindihan natin. Kung titignan natin, ano yung sampung ito, yung halimbawa na ng isang toxic na tao. Okay, ito yung halimbawa. Una-una, lagi
niyang mali ang nakikita. Alam mo siya lang tama. Kaya nga, di ba yung mga kita lang tama, kita lang tama. Ano ba yung mga nakatoksik na mga tao? Yung puro puna sa kapwa. Wala na siyang nakitang tama sa kapwa. Kakainis. Di ba yung mga ganon? Di ba naman, puno-puno ng inggit. Hello? Puno-puno talaga ng inggit. Ano ba? Yung feeling siya lang ang magaling at wala ng iba. Kakainis na tao yun, no? Feeling niya, no? Siya lang talaga yung magaling at wala ng iba. Ako to. O magaling ka nga, ano? Siya sa buwan ba yung galingan mo? Iba yung marunong at yung maalam. Yung mga marunong, mga brothers and sisters, ito yung natutunan natin. Marunong ka, pero yung wisdom, yung kaalaman, mga kapatid na yung kaalaman na kasama mo ang Diyos. Amen. Yung kasama natin ang Panginoon. Ano ba yung toxic? Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Diba? Sino tayo hindi tumatanggap ng pagkakamali dyan? Hello? Yung iba naman, sarili lang ang iniisip. Bahala ka sa buhay niyo. Mamusugi lang ako sa inyo. Parating yung words natin. Ano ba iba? Naninira ng ibang tao. Nagsabi naman na, yung kasama natin, nakakang-birthday. Ako, dali pa naman ako makita ko siya sa atin po. Naninira ka agad siya, hindi ka. May nakita sa ating ulo, ano? Nakasakay ko, hindi ako pinasok. Sakit ka. Kung sabihin na, alam, sakit ako ikaw lang sinabihan ko yung sinabihan, kung nalilaki ka pala. Amen? Naninira siya. Hindi ba pa? Walang konsiderasyon. No consideration. No? Sa mga magulang na nandito nga, di ba? Parati natin iniisip na bilang mga anak, bilang mga magulang, sinasabi ko sa inyo kanina na kung ikaw ay naglilingkod, nakita sa iyo si Kristo. Di ba sinasabi niya sa mga nakaraang ebanghelyo na, sino ka? You are Christ. Ano? Pero ano sinasabi? Ikaw si Kristo. Pero ano mga sinasabi niya na ayaw niyang magpakilala na siya si Kristo dahil sa mga alagad, at sa kanyang nangyira sa kanyang mga Pariseyo, yung mga Pariseyo na sinasabi ko yung mga, kung ngayon, ito yung mga leaders naman sa simbahan, na parati nilang napupunan, ano sinasabi? Sino ka? Diba, minsan sinasabi natin, Jesus Christ, parang sinasabi natin na Maria Luisa, yung Maria, pangalan niya yung Luisa, hindi niya pinilo. Kagaya ni ang ating Panginoon, Jesus Christ, yung Christ, ito yung titulo, title ng ating Panginoon. At ibig sabihin ay, you are the chosen one. Ikaw ay pinili. No, yung title natin. Ngayon, hello? Kung tayo ay pinili, you are the chosen one. Yung title mo kung ikaw ay guro. Ikaw, nakikitaan ka ba ng mabuting guro sa iyong estudyante? Hello? Kung ikaw ay nanay, yung title mo nanay, ikaw ba ay mabuting nanay sa iyong mga anak? Ikaw ba ay mabuting asawa sa iyong asawa? Ikaw ba ay mabuting kapatid sa iyong mga kapatid? Baka hindi naman. Kaya nga pangalagaan natin yung ating tulo. Kung ikaw ay leader, nakikita ka ba bilang ikaw yung tunay na naglilingkod? Kaya nga kung ikaw ay, yung titulo mo, brothers, ikaw yung tunay na naglilingkod, ito ay nararamdaman. Nararamdaman yung pagka-leader mo, nararamdaman yung pagka-guro, nararamdaman yung pagka-nanay, pagka-tatay. Bakit marami nakakaiwalay ng pamilya? Kasi hindi nararamdaman na yung mga anak bilang tatay ng tahanan. Hindi
Kaya, kasi hindi natin napapanatili yung tunay na ugnayan sa bawat isa. Napapatunayan ka natin, napaparamdaman natin yung tunay na ugnayan sa bawat isa. Kasi pag hindi pagdalayan natin ito, kapanahunan ng Kwaresma, ito yung kapanahunan para magkaroon ng pagbabago. Amen! Pwede ba sabihin mo sa katabi ng kapatid? Malapit ka naman ng Kwaresma! Pwede ba magbago ka na? Pwede ba magbago ka na? Ano ba yung toxic yung laging nagsisinungaling? Okay, mga kabataan, nandito ngayon. Ano, kaya gawin. Mga kabataan, sasabihin natin, oh, bro, ikaw hindi lang naman yung batas, yung hindi ko sinasabi sa akin, mga magulang eh. Sasabi sa'yo, tay, pa, pwede ba manghingin alawas sa kung gawin ito? Kahit hindi totoo, nakapagsinungaling ka. Sasabihin mo sa mga kabataan na nandito ngayon, sasabi nila, pwede ba? Pwede ba magpaalam kasi meron kaming group study? Wow, group study na yan. Kaya yung mga nanay na nandito ngayon, mag-ingat ka sa group study na yan kasi ang dami kong mga karanasan ng group study na yan. 15, 16 years old sa group study talagang sleep over. Huwag nyo papayagan na sleep over sa mga bahay ng bahay ng kanilang mga klase. Sleep over na yan. Ang daming nangyari na teenager pa lang nakabuntisan na. Hello? Pakinggan natin mga anak na sleep over na yan. Kaya na magsisinungaling. Kaunti lang naman yung sinungaling. Ginagawa naman nila eh. Para sa kabutihan ko naman ko eh. Wala namang nakakaalam eh. Kung walang nakakaalam ay mga magulang na nandito ngayon. Kaya ikaw eh, pag lumabas. Tignan natin ang mga ginagawa ng ating mga anak. Baka yung overdose sabihin ang daming kasinungaling may study. Tapos sabihin ngayon, pagdating ng 8 months, 7 months, sabihin sa'yo pupunta ka sa mga magulang mo. Sabihin, ano yun? Hindi mo pa sinasabi mo ng estudyante, sabi, alam ko na! Alam na ng mga magulang yan kasi buntis ka na dahil sa kasinungalingan mo. Amen. Hello? Laging nagsisinungaling at mapadlamang at tuso. Lalo mga toxic na mga tao. Saan ka nandun? Saan ka nandun? Amen. Kaya tingnan mo, isa-isa mo sa sarili mo, ha? Kaya nga, ito yung pagkaraniwan na gusto natin makaalis. Gusto natin makalaya sa mga damdam na parang yung mga toxic na yun ako, ayaw ko na, hindi ko na kaya. Kasi mga tao na doon nakapaligid sa kahit na aalis ka dyan, makakasalunod mo pa rin yung mga tao toxic na parang sinasabi nito eh, kung sino yung ayaw na ayaw mo, siya yung nakikita mo. Kung sino yung ayaw na ayaw mo, kung sino yung mahal na mahal mo, siya pa yung nabibigay ng pasakit sa'yo. Amen? Okay, di ba Valentine? Di ba? Kanatapos ko naman ng February, yung month of love. Yung month of love. Bakit month of love? Bakit ang puso ay bibilog? Bakit ang puso ay bibilog? Pabigyan para makain. Kaya nga ang puso ay bibilog. Di ba? Yung puso, di ba? Okay. Example na lang, pwede hawakan natin yung dalawang tainga natin. Dalawang tainga. Ano lang to, exercise lang to, dalawang tainga. At tigil mo yun, para ma-appreciate mo itong ating ma-appreciate mo itong ating gagawin. Ipigit mo yung mata. Hawakan mo yung dalawang tainga.
At yung dalawang tainga mo na yan, spoil your imagination. Spoil your imagination. At ngayon, alisin mo yung tainga na ito at ilagay mo sa harapan mo at ito ay nabugis puso. Amen? Anong ibig sabihin? Na tanging Diyos lamang ang siyang nakakapuno ng iyong katanungan. The emptiness of heart, siya lang yung makakapuno. Ang dami mo nang hinanap. Akala mo yung asawa mo ang pinakamaligaya at ano na pero ang pinakamaligaya ng asawa. Oy, hindi. Akala natin, yung kaklase natin, yung kabarkada natin, ang makapagbigay ng kasiyahan dahil kasama mo yung mga barkada mo. Oy, pwede ba? Hindi siya ang makapagbigay ng kapayapaan o kaya kagalakan sa iyong puso. Tanging Diyos lamang ang siyang nakapagpupuno ng kaligaya sa ating buhay. Amen. Yan, paalit tayo, ano? Ay, anong bakit sinabi na, Sinabi na, hugis puso. Kasi, kaya nga, the emptiness of ourselves, only God can fill up that completeness in life. Ang ibig sabihin, siya lang yung makapagpupuno kung ano yung katanungan mo sa buhay mo. Amen? O ngayon, ano pa? Sinong mga nakatanggap ng bulaklak ng regalo ng Valentine's Day? Bulaklak na lang. Yan, marami po na nakatanggap. Ngayon, tanong. Yung mga sinong mga nakatanggap ng mga bulaklak ng rose? Okay, ito. Bakit may tinik ang rose? Bakit may tinik ang rosas? Kasi pag walang tinik, ang rose rosas hindi mabango ang bulaklak na rose. Tanggalin mo yung tinik na yan, bibigyan mo ka sa amin, bumili ka ng isang bulaklak na rose, amoy mo muna pag may tinik yan sa bango. Pero pag unalis mo yung tinik na yan, wala na yung bango. Wala talagang bango yung plastic. Hello? Wala na yung bango kasi lahat na tama yung tinik sa iyong dibdib, ito yung nagbibigay-ibay ng iyong buhay. Para itong buhay natin, life is challenging. Di ba? Ang buhay ko natin na full of challenges. Araw-araw yan, bakit nakikibaka, nakikipagtigma. Ganyan din. Kung gusto natin ang magandang buhay, lahat at matuloy, huwag mong aalisin natin yung napapalapit sa iyo sa Diyos. Amen! O, diba? Kung marami kang tinig sa puso mo, marami kang tinig sa dibdib, marami kang nagdadasal. Pero nung wala ang tinig sa dibdib, wala na. Hindi mo nakalaan ang Diyos. Kaya nga, lahat-lahat ng mga bigat na sularin natin sa buhay, ito yung pinapahintulutan ng ating Panginoon para magbalukod tayo sa Correct. Amen? Yan. Ngayon, yan. Kahit na marami tayong mga trials, marami tayong masakit, marami tayong mga alalahanin sa buhay. Kung makikita natin para sa sita ito, yan, ang ibig sabihin. Kahit mabigat na pasanin, yan, ay nagkakaroon tayo ng katatagan. We become strong. Naging malakas ka. Naging malakas po tayo. Kahit na ang dami-dami ng mga heavy burdens, yung mabibigat na mga alalahanin sa buhay. Pero ano sinasabi dito? Ito ay malalampasan dahil binibigyan ka ng tatag ng ating Panginoon para makayanan mo ang lahat ng ito. Amen? Diba, ngayon ka ba, magreklamo ka, ang dami mo nang nalampasan ng mga problema, ngayon ka ba, magreklamo ka? Ngayon ka ba, sister, magreklamo ka ba, sa panahon na ito, magreklamo ka ba, buhay ka pa? Ikaw, sister, di ba, magreklamo ka ba, hindi matatagala, tinatatag ka na. At ito, ang ating isipin, kahit iniwanan mo ang Diyos, hindi ka iniwan ng Diyos sa buhay mo. Amen.
mapansin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Okay, now. Pero tama na dapat ito. Is na, tama na ba po na nangyayari sa buhay? Wow. Tama na ba ito, Panginoon? Yan. Pero ano sinasabi? Binibigyan ka ng katatagan at malalim na kumpiyansya ng ating Panginoon. Yung kumpiyansa rin talagang nagtitiwala sa Diyos. Lahat-lahat, yung pagtitiwala na lang eh. Ano lang yung mag-isa ko, ano kung nandun yung pagtitiwala, minsan, hindi ka pababayaan ng total anak ka ng ating Panginoon. Amen? Kasi yung mga anak ng Diyos dito, tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga, yung katatagan ng ating buhay, kung ibigyan natin ng malalim na pagtitiwala sa ating Kristo Kristo, hindi ka papabayaan. Magpapailanman, hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen. Amen. Ano ba pag naglilipod ka at pag naglilipod tayo, mga kapatid, ipagkatiwala mo lang ang pangailangan sa ating Kristo Kristo at hindi ka papabayaan. Ito, I just want to give an example, I was invited, na-invite ako sa Bataan to give a seminar, to have a talk on RDC and baptism. Kaya lang may sumakit dito sa pala, parang yung talagang yung appendix na appendix na talagang sobra na talagang sakit. No? Sabi ka sa, duman ako sa doktor sa Lord's Hospital. Pwede ba do? Pwede ba bigyan mo na nagkasal muna ako na pwede ba? Na pakalagay mo muna itong appendix na ito. Saka talagang nagkasalak talaga sa kanila na Lord, pupunta muna ako sa gawain mo. Alisin mo muna itong sakit na ito. Ay, totoo naman, pinakikadala ako ng Diyos. Nagpunta ako ng Saturday, Sunday, so nabigyan kami sa iba. Talagang wala akong naramdaman. Pagkatapos ng Sunday, bumalik ko sa Maynila. Dumaan ako sa hospital muli. Sabi ng doktor, huwag ka nang umalis at pooperahan ka na kayo. Wow, operahan na ang tagal. Sabi doon sa hospital, kailangan ng deposit 30,000. May manis kung 2,000. Sabi ko, deposit na kagad. Kasi mga hospital na ay, minsan talagang budol-budol yan. Budol-budol, sabi ko, nagkasal ulit ako. Lord, ikot mo naman ako. Diba? Pwede ba maningil? Pag ano na, pwede ba maningil? Sabi, pagkasal, wala pang 1 minute. Sabi gano'n, ng doktor, walang room na bakante. Walang room na bakante. Nagkasal na naman ako. Lord, walang room na bakante. Walang bahala. May lumabas sa finance department ng hospital. Brother, bakit ka lang dito? Tandun daw ako. Kasi, openan daw walang room, tapos wala akong deposit. Na 30,000, sige lang sa mga New York. Brother, huwag kang mag-alala. Dahil alas 9 na, huwag kang mag-alala. Alas 9 na. So sabi, sige, sabi ko na yung room. Yung presidents na mga workers sa hospital na ibibigay ko na sa iyo. Wow, ibibigay sa akin. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, ilang oras bang operation? Sabi ko, it take 12 hours to 18 hours. Wala naman, dasal ako doon. Ang tagal-tagal naman, pwede ba mas madali? Hindi lang, dasal na naman ako. Alam mo, dipinitip yung tapos sa operation ko. Alam mo, 2 hours na tapos na. 2 hours na tapos na. Sabi lang ko, ilang araw ko dito sa hospital. Sabi, it-test mga 2 to 3 days. Meron para sa speaker. Kaya ako ng gabi, tapos nagkaroon na mag-check up ako ng kumaka. Sabi lang ng grupo, pwede ka na lumabas. Pwede ka na lumabas. Magkano naman ang bill sa hospital? 120,000. 120,000 na agad. Lord, di ba 1,000 lang yung kusok kayong kwan? Meron ako na rin pa ng 20, wala ako. Hindi meron ka ba? Hindi naman ako. Ganun lang yung simple na yung dasal ko. Alam mo, nagdasal ulit ako,
iba na ako. Ganun na naman. Pagkatapos naman, sige, ayusin ko yung ayusin ko yung release paper sa hospital. Pagkatapos na, matapos ko yung yung sa page ka sa hospital para lumabas na ako. Nung pumunta ako sa Taylor na hospital, nagsalita na kayo, hindi ba ako nagsasalita? Sabi ka, okay na kayo umalis kasi may nagbayad na ng hospital bill mo. Amen? Ayan. Kaya hindi natin yung kumpiyansa natin sa Panginoon na hindi ka mababayaan. Ito yung kulay na naglilingkod. Minsan hindi ka mababayaan ng Diyos. Kaya nga, papunta mo pa dito, every Saturday, excited ka na! Kaya nga excited tayo dapat sa pagtitigil para sa Panginoon kasi may magandang mangyayari para sa ating lahat. Amen! Tignan natin yan na may magandang mangyayari sa pagtibon para sa Panginoon. Amen! Now, bigyan buhay ang pagbulimod sa Diyos. Bigyan mo ng buhay. Pagkakita na, alam mo na sa abot ng prayer meeting, naglabakan, naglantan, malikikat, bibigyan na sa Diyos, di tira-tira ka lang. Sabi mo, Lord, alam mo na ang sitwasyon, naintindihan mo naman ko, na alam mong Sabado ang prayer meeting, napapagod ka. Alam mo Sabado ang prayer meeting, may pupuntahan ka. Hindi ba naman pinilipan ang prayer meeting ng ating yung amazing grace? Kasi hindi ba naman pinilipan tapos kung kailang Sabado, lupay-pay ka na sa bandang hapon sa bakit na prayer meeting. Ano ibigay mo sa Diyos? Tira-tira? Nakakahiya. Nakakahiya naman na yung wala ka lang. Di ba sinasabi na, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong isip na sa lakas mo. Kakaya. Tapos ibigay mo sa Panginoon, tira-tira. Gets nyo? Gets nyo? Siguro pag-alas 8 ng dito, nagsisimba ka na. Tapos nagsisimba dito, pupunta ng simbahan. Ay, tama na nagsisimba. Tapos nabuhongin yung nabuhongin ba? Text lang. Nakabang ko ng message. Nakapagtatawag din sa ako. Nakapagtatawag na ako. Ano pinuntahan mo dito? Nakita ka ng tawag ng asawa mo. Nakita ka ng tawag ng kaibigan mo. At pupunta ka sa mga mall. Kakaya. Ibigyan natin ng todo-todo yung ating para sa Panginoon. Amen. Amen. O mahiya tayo pa. O pwede ba sabihin sa kapatid? Dahil alam mo na anong gagawin mo. Maglalaba ka pa ba? Maglalakwas ka pa ba? Mamamaligid ka pa ba? Sa araw ng Sabado? Tapos sabi mo, Lord, bigyan mo na ako. Yan bigyan sa Panginoon. God is a jealous God. God is a jealous God. Unahin mo ng Diyos at ang lahat ay ipagkakaloob sa iyo. Kaya nga, unahin mo muna ang Diyos. God is a jealous God. God is a jealous God. Pag inuna mo siya, sabi mo, Lord, I will do your business and take care of my business. Lord, ibibigay ko sa iyo yung problema kong bahala ka na. Yun ang simpleng dasal na yun eh. Lord, may problema ako, ibibigay ko sa iyo. Bahala ka na. Ikaw naman ang hindi na makapagkalihan. Amen. Kaya nga, yung kwento ni David saka ni Goliath, brothers and sisters, kung mapapasin natin, saan
pag-iwala, yung kumpiyansa sa Panginoon Kristo na kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na may tutulong sa iyo, hindi ka pababayaan. Ang ganda na sinasabi eh. If you have a deep confidence in God, yung naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon Kristo dahil ang ating Panginoon Kristo, brothers and sisters, siya yung magbibigay ng tibay at magbibigay ng karunungan kailangan para malampasan mo yung nilalaganan mong mga sakit at damdamin at problema sa buhay mo. Yun na lang eh, simple. Kasi may pangako ang Panginoon, yung kapangyarihan ng suwag natin. Kaliligtaan na ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa buhay natin. Kasi yung problema na yan, di ba si William at si David, ano sinasabi? Mas malaki ang Diyos kaysa aking problema. Mas malaki ang Diyos kaysa problema natin. Yung mga daladalahin dyan ay napakalitan. Ang Panginoon ay alam na Panginoon kung ano yung nasa isipan mo at kung ano yung nasa puso natin. God is bigger than our problems. Amen? Ayan. Iwala sa sarili. Ano? Ano sinasabi na sa David? Ano sinasabi? Ang dala mo'y taba. Sinabi niya kay Goliath, ang dala mo'y taba, sibak at paglusog. Ngunit, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel, na yung hinahamak ngayong araw na ito ay ibibigay kanyaw sa aking mga kamay. Ang ganda na sinasabi eh. Ang sinasabi na yung kapangyarihan ng Diyos ay ibibigay yung kapangyarihan ng Diyos. Walang makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ano yung kahulugan ng lahat ng mga ito? Kung meron tayong mga parang meron na tayo sa buhay na our ministry, what's the meaning of this? Ano yung kahulugan nito? Ano yung kahulugan ng lahat ng mga nasusubukan natin sa buhay? Ano sinasabi? No matter how bad things are going for us, we have an excuse for not serving the Lord. Tagalog ko. Magalak kayo dahil sa iyong pag-asa, magtiyaga kayo sa iyong kapighatian, at palaging mananalangin. Amen. Kasi yung nangyari. Magpasalamat ka sa Diyos, hindi ka iwanan. Magalak ka lagi kung may mga pagsubok na dumalaki sa iyong buhay dahil pinapainutan na kayo sa gusto yung mga pagsubok na yan. Hindi ka na yung nararamdaman. Kung ikaw ay nadadapa, pinipilitin ka naman sa Kristo na iaahon sa iyong pagkadapa. Kung ikaw ay bumabagsak, tutulungan ka naman sa Kristo para ikaw ay makatayo muli. Itatayo mo muli. Kaya napakagaling pangako ng ating Panginoon, parang kang pumat sa Kanya at hindi Kanya iiwanan. Kumapit ka palagi sa Diyos. Ano pa yung sinasabi ng Diyos? Ano sinasabi? I come to you in the name of the Lord. Dahil lang naman yung kami tumatawag sa ating Panginoon. Kaya na, mga brothers and sisters, na sa ating pagtubol, ay mananatili tayo tapat sa paglilingkod sa Kanya. Kahit mahirap, kahit nahirapan ka na, kahit gusto mo nang sumuko, pero hindi ka sinusukuan ang Diyos. Di ba ganun eh? Parang ayaw mo na, Lord, ang hirap-hirap naman. Lord, nahirapan na ako. Gusto mo nang sumuko. Pero hindi ka susukuan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Ayan. Ito. Kapatid, kaya pa ba? Kaya mo pa ba yung pinagdadaanan mo sa buhay?
Amen. Okay. Brothers and sisters, kaya sinintay ko na lang ang aking yung parang abot na ating pagkakaunawa para lalo natin naintindihan. Hindi ko na i-label up sa label up na parang hindi tayo nakakaintindihan. So sa gabi ko, brothers and sisters, titigan mo, ano yung matitindisi tayo, ano yung mga disappointment sa buhay, ano yung alalahan, ano yung mga pagpalinggit at ilis yung galit, yung pag-alinlangan, yung pagkatakot sa Diyos. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Ngayon, kaya magsiyuko ng aking mga ulo. Isipin mo kung ano yung ninanakis mong kailangan sa Diyos. Isipin mo kapatid, sit in a very comfortable way. Umupo ka ng pinakamaas, ilagay mo, ilagay ko natin yung mga kamay sa ibabaw ng iyong lap. At ngayon kung may nilalapit ka sa ating Panginoon kapatid, yung pagkakataon na yung mga daladalay sa buhay ay mas malaki ang Diyos sa iyong mga problema. Isipin mo ngayon, mga kapatid, just close your eyes. Isipin mo kung ano yung gusto mong ilapit sa Panginoon. Kung nabibigatan ka sa pakitong sa iyong asawa, Panginoon, hindi ko na kaya. Kung ano yung nararamdaman sa iyong katawan, sabi mo, ikaw ang dakilan mong nagawang at sukusli kahit yung mga doktor kaya kayo ginagamit sa ito para kanil ay gumawa. Ganun din sa ating mga pangailangan pang-financial minsan, at lukot-lukot ng buhay na parang pinibala ang buhay mo tayo hindi mo mabayaran yung mga bayarin sa pang-araw-araw ng buhay. Yung pangailangan mo sa pang-araw-araw, kulang na kulang, hindi ka alam kung saan ka mabuha at kung ano yung alalahanin. Isipin mo kapatid, kung may mga problema sa iyong mga anak, maraming mga magulang na problema sa kanilang mga anak. Sobrang titigas ng mga pulo, sobrang hindi sumusunod, nakakagalit. Isipin mo rin yung asawa. Sobrang pagsumikap mo, pero wala pa rin pagbabago ng asawa. Nakakagalit, nakakakinis. Lawas na kasi ito, hindi ka magbabago sa yung mga mahal sa buhay ko diyan, kami magbabago lang yung ating Panginoon. Brothers and sisters, ano yung gusto mong ilapit sa Diyos sa oras na ito? Ano yung gusto mong ilapit sa Kanya? Paano nandito kami? Parang bagsak na ang aming buhay, hindi namin kaya yung mga nangyayari. Pero sa pagputalan sa gabi ko, nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming buhay. Nagkaroon kami ng kaliwanagan dahil ikaw ay siyang nangusap. Tulungan mo kami ang Yesu Kristo. Nawa, huwag kaming pag-aalala. Ang isipin lang namin pang Yesu Kristo sa oras na ito. Sa lahat at ang nangyayari sa amin, may mensahe ka na gusto mong iparating sa amin. Kung ano man ang mga yun, hayaan natin ang Panginoon Kristo ang siyang mangusap sa oras na ito. Kapatid, buksan mo ang isipan. Buksan mo ang iyong puso. At mangusap sa iyo ang Diyos sa oras na ito. Lord, nandito kami. Ang dami namin nadalahanin. Ang dami namin gusto ilapit sa iyo para pag hindi napapakinggan ang aming ahin. Pero ikaw lang panaki siyang
tutugon sa aming mga pangailangan. Nandito kami kami sa Kristo. Lumalapit kami sa iyo dahil naniwala kami na hindi mo kami pinapabayaan. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Hindi ka nag-iisa, sinasamahan ka ng Diyos. Panginoon, nandito ka. Tinakasin mo naman kami, oh. Tinakasin ka namin sa mga nangyayari sa buhay namin para hindi namin kahit anong gusto namin sumukot. Maraming sinasabi ng Panginoon, anak, mahal na lang kita eh. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa ibabaw ng iyong gusto. At tapos mo higpit ang yaman ng Diyos. Umakaso ang pagkasubi sa iyong puso sa iyong aming Panginoon. Panginoon, diyakin mo kami ng bayan. Hindi kami naalaala. Parang paniwalaan na sa mga masabuhay. Para sa namin, mag-isa na lang sila. Wala na pakialaman. Ito sinasabi ng Diyos. Sinasamahan ka. Napakahalaga mo sa mga Panginoon. Ano ang nais mo sabihin sa Diyos? Huwag kami tulungan mag-alala. Ikaw ang aming Diyos. Alam mo kung ano yung nasa isipan natin. Alam mo kung ano yung nasa puso namin sa Kristo. Lord, dinubuksan mo ang aming buhay. Dinubuksan namin ang aming buhay sa oras ng Panginoon. Ibulong mo sa Diyos kung ano yung kailangan mo. Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa amin. Nandito kami na lumalapit sa iyo. Hindi mo kami pinapabayaan. Gawa mapangin na yung aming lungkot.
mapawi na yung aming mga galit. Mapawi na lahat yung pag-ahalangan namin. Nawa, sa gabi ito man sa Kristo, yung mga iyak namin, iyak na may kagalakan. Yung alalahan ko namin, may pag-asa kami kung kami ay lumalapit sa iyo. Sa mundong mababago, pag-ibig ko ay Ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. ang iyong buka. Kung magaling man ang ayaw ng panahon, sabay tayo Kapatid sa oras na ito, pwede ba tumayo ka? Tumayo ka rin lahat. Kasi hindi mo kamay. Minsan hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buwan natin. Wala ka na makakita. Kumapit ka sa Diyos. Gusto mo ba maramdaman yung higpit ng yakap ng ating Panginoon Kristo? Gusto mo ba maramdaman yung higpit ng yakap ng Diyos? Yung mga katabi mo, yung mga nasa likod nasa harapan, huwag na natin hintayin na nasa loob sila ng kapaon. Huwag natin hintayin na sabi sa kanila na mo, ikaw ay napakahalaga sa buhay ko. Para maramdaman natin yung higpit, yakap, pagmamahal, pagkalinga ng Diyos. Pwede ba kung nandito yung asawa mo, nandito yung anak mo, nandito yung mga kapitbahay mo, pwede ba iparamdam mo yung yakap na yun? Huwag mo nang tayo na isis tayo para magkasal ng patay. Habang buhay pa yan, habang nayayakap mo pa yan, puntaan mo na. At ito yung yakap na ating Panginoon. Go! Puntaan mo na. Ngayon kung nayakap mo yung katabi mo, pumunta ko rin sa iba. Puntaan mo. Iparamdam mo yung nararamdaman. Puntaan mo na. Yan yung yakap ni Jesus. Yan yung yakap. Iparamdam mo yan habang nayayakap mo pa yan. Yan yung yakap at higpit ng pag-ibig ng pagmamahal ng Panginoon. Iparamdam mo yung pag-ibig at yakap ni Jesus.